is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. God is good. All the time. And all the time. God is good. Palakpakan po natin ng Diyos. Dito ngayon sa pagdiriwang ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Paiso Kristo, kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking pagnilay-nilay, gamitin ko itong katagang bukal ng buhay. Na sinasabi ng ating simbahan na ang Eukaristiya, at ito ang ating pananampalataya, na ang Eukaristiya ay sentro sa ating buhay. Siya ang pinakasamit ng ating magawain. At sa personal ko namang pagnilay-nilay na talaga ang Eukaristiya ay bukal ng buhay. Pag pansinin natin ang isang bukal, masumpungan natin yung mga bukal ng tubig. Pag ang isang ilog ay dumadaloy, ang isang lugar na may waterfalls, sigurado tayo na may ugat ng tubig na ito. May bukal na nagbibigay ng tubig dito. At patuloy na dumadaloy yung agos ng tubig hanggang makarating ito doon sa kanyang pupuntahan o ba kaya idudugtong ito sa dagat. At sa pagdaloy dito, maraming makabinipisyo. Unang-una na makabinipisyo dito tayo, dahil yung mga iniinom natin ay galing man talaga sa ilog. Napupunta ito doon sa mga dam. Ngunit may bukal. May inumpisahan dito kung saan galing itong tubig na ito. At hindi lamang tayo nakabinipisyo, kundi na sinasabi nga ang lahat ng bagay nakakaugnay-ugnay. Inuugnay din po ito sa mga halaman. Inuugnay dito sa mga irrigation. Kahit pa man malayo, yun pa rin ay makakadaloy. At ang dami pang mga hayop na makabinipisyo sa pagdaloy ng tubig, sa bukal ng buhay. Mga kapatid, may isang awitin na ito ay kinukumpos ng aking kasamahang pare na napakaganda dahil ang pamagat ng awiting ito ay bukal ng Eukaristiya. At hayaan niyo ako na awitin lamang ang kabahagi nito. Daluyan ang kapayabangan ng sambayanan, tayo na ipagdiwang. Ikaw ang aking Panginoon, na aking tagapagligtas. Sa banal na Eukaristiya, ang Diyos ay siyang bukal ng ating buhay. Bakit kumaga ito napili na awitin sa linggong ito? Dahil man talaga ay ito ay akmang-akma o talagang ito ay nakaukit sa ating mga pagbasa ngayon. Lalong-lalo na sa ating banal na Ebanghelyo. Na may apat na galaw ng ating Ebanghelyo ngayon na masumpungan din po natin sa pagdiriwang natin sa Eukaristiya. Ang unang-unang galaw dito ay napakinggan natin na kinuha ni Jesus ang tinapay.
kinuha. Yun ang unang-unang galaw dito. O sa wikang English, 4 actions of the Eucharist. Kinuha ni Jesus ang tinapay. Pagkatapos ng kinuha ito, nagpapasalamat sa Diyos. Ang pangalawang galaw dito, nagpapasalamat. Ang pangatlong galaw dito, pagkatapos niya nagpapasalamat, hinahati-hati niya ito. The brokenness of the bread. At pagkatapos, pinaghati-hati niya ito, binibigay sa kanyang mga alagad. At masumpungan natin ito sa ating banal na Eucharistia. Hindi lamang sa gospel natin ngayon. Pag tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia, ito ang napakasentro sa ating Eucharistia. Pagkuha ng tinapay, pagpapasalamat sa Diyos, ito ay hinati-hati niya at binibigay sa kanyang mga alagad. At sinasabi nga natin na ang buhay ng ating Jesucristo ay isang Eucharistia. Tayo din po, bilang kabahagi tayo sa katawan ni Kristo, ang ating buhay din po ay Eucharistia. Kinuha din po tayo. Pinapasalamatan din tayo, ina-affirm din tayo. At ang napaka-challenging dito, yung paghati-hati. Dahil walang pagbibigay kung walang paghati-hati. Hindi ito mabibigay sa marami, hindi ito mabibigay sa pagkalahatan kung hindi ito hinahati-hati. At yun ang pinaka-challenging part sa Eucharistia, yung paghati-hati. Naalala ko po yung sa kwento ng isang ibong pelikan. Pag sabihin nating ibong pelikan, itong mga ibong ito ay masumpungan lamang sa mga lugar na malamig, mga nag-iisnong lugar. Pag i-google natin itong ibong pelikan, masumpungan natin yung kanilang karakter. Lalong-lalo na yung karakter ng inahing pelikan. Pag sabihin nating inahing pelikan, siyempre may mga sisiw ito. Pag dyan sa malamig na lugar, pag nag-iisno na, at wala nang mapapakain yung mga inahing pelikan dahil siyempre nakabalot na ng isno yung kapaligiran. Saan pa maghanap ng pagkain yung inahing pelikan? At kung wala namang ipapakain yung inahing pelikan sa kanyang mga sisiw, siyempre naman mamamatay din yun. At dito, ito yung ugali ng inahing pelikan. Hindi niya papabayaan na mamamatay ang kanyang mga sisiw. Gagawa siya ng paraan kung paano mabubuhay ang kanyang mga sisiw. So anong paraan na wala namang pagkain na mahanap ang inahing pelikan dahil nag-iisno na yung kapaligiran? Alam niyo, napakaganda. Dahil yung gagawin ng inahing pelikan, ipatutuka yung kanyang dibdib sa mga sisiw. At sa palagi nitong pagtutuka at pagtutuka, lalabas yung dugo ng inahing pelikan. Pag lumalabas na ang dugo ng inahing pelikan, ang gagawin ng mga sisiw, sisipsipin nila yon na magsilbing pagkain ng mga sisiw. At araw-araw, gagawin niya ng inahing pelikan. Siyempre naman, pag araw-araw sinisipsip yung dugo ng inahing pelikan, maubusan din. Dahil sa daming mga sisiw, o ba kaya kahit ilan lamang mga sisiw, kung araw-araw sisipsipin yung dugo ng inahing pelikan, syempre maubusan po talaga yon. Ang napakaganda ditong parte, yes, binibigay ng inahing pelikan ang kanyang dugo. Ngunit hindi bali na sa inahing pelikan na siya ay maubusan ng dugo. Hindi bali na sa kanya kung siya ay mamamatay. Ang importante, yung kanyang mga sisiw ay mabigyan ng buhay. Magkakaroon ng buhay. Para sila naman, sa kanilang henerasyon, sila namang mag-aalay ng kanilang buhay para sa kanilang mga susunod na mga henerasyon. Napakaganda, ano? Hayop, ngunit may isang karakter, may isang hiyas na kaya niyang ilitgo ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang mga sisiw, kanyang mga minamahal na mga sisiw. Kung ang ibong pelikan man ay nakakagawa ng mga ganitong bagay, tayo kayang tao, di ba?
Mas mataas pa ang anyo natin sa mga hayop. Napaka-espesyal natin dahil tayo nilikha ng Diyos sa kanyang kawangis at larawan. Marunong tayong mag-isip, marunong tayong magnilay-nilay, at marunong tayong magmahal. At yan ang ating mga kapatid nakikita natin o napapansin natin sa ating mga kapatid. Na hindi bali na sa kanila kung sila ay masasaktan, hindi bali na sa kanila kung sila man ay walang-wala na sa buhay. Ang importante, doon sa kanilang mga pinaglilingkuran, doon sa kanilang mga anak, doon sa kanilang mga kapagyente, doon sa kanilang mga kapatid nila. Hindi bali na sa kanila kung sila'y maghirap. Palagi nga natin napapakinggan na sinasabi, lalo sa mga tatay, mga nanay, hindi bali sa akin, Father, na ako ang maghihirap. Masaya lang aking anak. Hindi bali na sa akin, Father, na walang-wala na ako. Magkaroon lamang ng ganitong bagay ang aking anak. Sa graduation baga ngayon, nakakamangha yung mga magulang sa kanilang paghihirap, sa kanilang pagpapagod. Siguro ilang beses na umiyak sa lihim dahil sa sobrang sakripisyo, sa sobrang pagod. Ngunit pag nakikita nila ang kanilang mga anak na tumatanggap ng mga certificate, tumatanggap ng diploma, nagtatapos, naging matagumpay, yung lahat na pagod na yon, yung lahat na sakit na yon, baliwala yon. Wala. Ang importante sa kanya, makikita lamang ang kaniyang anak na naging matagumpay, sapat na sa kanya yon. Kahit wala siyang matanggap, kahit wala siya na wala siyang recognition, ang importante na mabigyan ng pag-asa, mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. At napapansin natin yan ngayon sa mga magulang, ginagawa nilang lahat kung paano mabigyan ng pag-asa, magandang buhay ang kanilang mga anak. Titingnan natin, galing sa hayop, sa ating mga tao, ano pa kaya ang Diyos? Ano pa kaya ang Diyos na siya ang likha ng lahat? Ano pa kaya ang Diyos na siya ang bukal ng buhay? Umpisa-umpisa pa lamang, tayo'y nilikha ng Diyos. Hindi po aksidintal ang tao sa mundong ito, kundi dahil sa pagmamahal ng Diyos. Nilikha tayo. That's why sa pagmamahal na yan, hindi tayo nilikha na katulad ng hayop. Napaka-espesyal natin. Dahil yun naman talaga ang pagmamahal. Ang totoong pagmamahal naman talaga ay ito ay pag-aalay para sa mga espesyal na mga minamahal mo. At dahil espesyal tayo ng Panginoong Diyos, sa ating pagdiriwang ngayon sa Banal Eucharistia, sa ating Ebanghelyo, mapapakinggan natin na yung mga Israelita, sa pagkasalo-salo ni Jesus, ay yun ang panahon ng Pasko. Ibig sabihin ng Pasko ay isang Passover, inaalaala nila kung paano nakipagtipan sa kanila ang Diyos. At ang pakipagtipan ng Diyos ay walang iba kundi pakipagtipan ng kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos ay isang pagmamahal na paggagabay ng mga Israelita, kahit paman tumitigas ang mga ulo ng mga Israelitang ito, kahit paman tumatalikod sa Kanya itong mga taong ito. Para sa Diyos, hindi bali na yon. Ang importante na mapapadaman niya ang Kanyang pagmamahal. Ang importante na matupad ang Kanyang pangako na makarating itong mga Israelitang ito sa lupang pangako. At yan ang inaalaala ng mga Israelita sa kapanahunan na sila ay magdiriwang ng Pasko. Kung ganun pala, sa pagdiriwang natin sa bagong tipan, hindi na ang dugo ng mga hayop ang winiwisik doon sa mga Israelita para ito ay simbolo ng pakipagtipan ng Diyos. Ito ay simbolo ng katapatan ng Diyos sa atin. Ngayon, ang inaalay walang iba kundi ang ating Jesucristo. Titingnan natin yung buhay sa apat na aksyon, apat na galaw ng Eucharistia. Unang-una, pinili si Jesus. Hindi na si Moses, hindi na ang mga propeta ang pinili ng Diyos, kundi ang kanyang kaisa-isang anak. Anong dahilan dito?
Ang pinakadahilan dito, in John 3:16, "For God so loved the world." Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isa anak sa marami na pwede niyang mapili ang kanyang kaisa-isang anak pa. Napaka-espesyal natin. Napakahalaga natin sa Diyos. That's why sinasabi natin, siya ang bukal ng buhay. Dahil siya, tinuturing tayo, napaka-espesyal, napakahalaga natin sa Kanya. Gagawin niya ang lahat para sa ating kapakanan. At yan pinili niya, kinuha niya ang kanyang kaisa-isang anak. At makita natin ngayon sa Eucharistia na kinuha niya ang tinapay bilang pag-symbolize na ako. Pinili ako ng Diyos para sa inyo, para sa ating lahat. At yung pagpili dito, ang pagkatapos, pangalawang action dito ay yung binabasbasan. Paano natin makikita? Paano natin masasabi yung papasalamat sa Diyos sa kanyang anak? Yung binibinyagan si Jesus sa Ilog Jordan. Binabasbasan ng Panginoon sa pamagitan ng anyo ng kalapate, may tinig na nagsasabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, na lugod kong kinalulugdan." Napakasarap tingnan, napakasarap pagnilay-nilayan na hindi lamang pinili si Jesus, kinuha si Jesus, kundi napaka-proud ang Ama na sinasabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Sa atin baga, pag ang mama, ang papa, pinapakilala tayo, o mga kapatid natin, pinakilala tayo, at sinasabi, "Alam mo, ito ang pinakamamahal kong kapatid. Ito ang pinakamamahal kong anak." Diba sa atin ay parang wow, ang sarap pakinggan. Wow, talagang inspirasyon ko rin. Wow, motivation ko rin na pinaparangalan ako. Kahit baga sa simbahan natin, pag ang ating mga kapatid natin, ang ating mga namumuno, pinapasalamatan tayo, ina-affirm tayo. Diba? Hindi na kailangan nating i-affirm tayo, ngunit sa kaloob-looban natin, pag tayo ina-affirm, napakasarap damdamin. Para bagang tayo belong, tayo kaisa. At yan din po ang ating Jesucristo, talagang yun ang motivation niya, yun ang kanyang inspiration na napaka-proud ko. Dahil pinili ako, kinuha ako na aking Ama. Binabasbasan. Titingnan muna natin yung buhay natin. Tayo baga din, mga ng sambayanan ng Diyos, tayo din po ay Eucharistia. Hindi po aksidintal ang buhay natin sa mundong ito. Hindi po aksidintal na nandito ako naging isang pari. Hindi po aksidintal ang ating mga minister, ating mga collector natin, ating choir, ating commentator, nandito ngayon. Hindi po aksidintal na nandito kayo, kundi dahil pinili tayo ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. At paano tayo ina-affirm? Paano tayo sinasabi natin pasasalamatan? Doon tayo yung binibinyagan tayo. Nakuha natin ang mga hiyas ng ating Panginoon Kristo, na tayo'y kaisa niya. Nung binibigyan tayo, nakuha natin yung pag-isang pare. Yung paging priestly natin. Hindi lang kami mga pare na naglilingkod dito, mga priestly, mga pare. Tayo din po sa anyo nating lahat, bilang mga Kristiyano, nakuha natin, nandyan sa ating mga hiyas, ang pag-isang pare, na marunong tayong magsasalita, marunong tayong magbabahagi sa kalooban sa pagmamahal ng Diyos. Pare, hari at propita. Yun ang mga hiyas natin. So, ina-affirm din po nung tayo binibinyagan na tayo'y Kanya, nabilong tayo sa Kanya. At ang pangatlo dito, yung pagbabahagi. Yun ang sinasabi kong napaka-challenging. Bakit napaka-challenging? Dahil ang paghati-hati, ito ay simbolo ng buhay ng ating Jesucristo. Ang simbolo ng Kanyang kahirapan. Ang simbolo ng Kanyang pag-aalay hanggang sa taas ng krus, hanggang mamamatay. Ngunit kagaya ng isang pilikan, inahing pilikan, hindi bali na sa Kanya na masasaktan. Hindi bali na sa Kanya kung makapako dyan sa taas ng cross. Hindi bali na Kanya umaagas yung dumadalo yung dugo
sa Kanya. Kagaya ng dugo ng mga hayop na winiwisik doon sa mga Israelita sa pakipagtipan ng Diyos. Ito din po ay pakipagtipan ng Diyos sa atin. Pinapamulat kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At yan, hindi balin sa Kanya kung mawalan siya ng buhay sa taas ng krus. Ang importante ay sa atin. Yung paghati-hati ng tinapay at mapapansin natin, makikita natin sa Eucharistia, sa atin, anong challenge para sa atin dito? Ang napaka-challenging sa atin, kaya ba nating masaktan sa paglilingkod natin sa simbahan? Kaya ba nating tumanggap ng mga criticism sa iba? Kaya ba nating kagaya ni Isus na pagminsan dinidinay tayo, pagminsan kinakalimutan tayo, pagminsan tinatakwil tayo, ngunit hindi bali na. Pag tayo'y nagmamahal, ang totoong pagmamahal ay handang masaktan. Walang pagbibigay. Ang pang-apat na action dito, galaw ng Eucharistia, ay yung pagbibigay. Walang pagbibigay kung walang paghati-hati. Hindi natin kayang ibabahagi ang ating buhay sa paglilingkod sa pamilya, paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa ating simbahan, kung hindi natin kaya na maghati-hati, kung hindi kaya nating magsakripisyo, kung hindi natin kayang masaktan para sa iba. At yan ang Eucharistia natin. Binabahagi ng ating Jesucristo para makikita natin sa Eucharistia ang patuloy na bukal ng buhay, na siya ang ugat ng lahat para sa atin. Napakaganda po ang ating Eucharistia, ang ating Ebanghelyo. Sabi ng ating Ebanghelyo, tanggapin ninyo ito bilang kapatawaran ng makasalanan. Tanggapin niyo ito bilang pag-alaala sa akin, na tuwing tayo nagdiriwang ng Eucharistia, ito ay para sa ating makasalanan. Sa pagdiriwang ng Eucharistia, palagi nating naaalala, palaging present ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ito ang pagdiriwang natin ngayon sa araw na ito ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Kristo, ang Corpus Christi. Biyaya, bukal na kaligayahan at pag-asa, daluyan ang kapayapaan, isang nalikangin, sangsang sumasamba.